yung QJJ Group of Companies, QJJ Slaughterhouse, QC Genetics, QJJ Farm, QJJ Embroidery. Lahat ito ay ikaw ay corporate secretary. Meron kang equity participation rin. Ibig sabihin naglagay ka ng pera dito. Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Yan, ito yung mga kumpanya na related sa mga GO. Yan. At lahat ito may pangalan ka diyan, no? At meron kang lahat meron, no? At merong naglagay ka rin ng pera diyan sa mga yung equity participation, yan yung pagmamay-ari mo doon sa mga kumpanya. Meron din kaming dokumento na nagpapatunay na ikaw rin yung pumerma dito sa mga dokumentong to. So may signature ka dito sa mga companies na ito. So kanina sabi mo nasa embroidery ka lang pero nakita Opo. namin dito hindi lang embroidery, marami kang korporasyon under your name. Pero ang trabaho ko lang embroidery po. Bakit merong mga ganito? Hindi ko po alam. Yan, merong sa embroidery, may farm. Diba? At ipa-flash rin namin yung pinirmahan mo as corporate secretary. So, ibig sabihin, may mga dokumento kang pinipirmahan. May PMA ako, pero hindi ko matandaan kung kailan, PMA ko. Ito yung mga, in fact, nakita namin na sa mga dokumento, nag-sign ka, pumirma ka na 96 times, 66 times sa General Information Sheet as Corporate Secretary, 10 times sa Articles of Incorporation as Incorporator, at 20 times sa Audited Financial Statement as Treasurer and CFO. So ibig sabihin, pumirma ka ng mga dokumento 96 times sa mga go-related Hindi family. ko alam kung may ganyan kalami PMA ako. Pero Hindi may ko- pinipirmahan ka. May PMA ako, pero hindi ko alam kung may ganyan kalami. Alam mo ba kung anong trabaho ng corporate secretary? Hindi po. Alam mo kung anong trabaho ng treasurer? Hindi po. Bakit ka pumipirma kung hindi mo alam kung anong mga trabaho nito? Iiabot lang sa akin PMA, tapos PMA ko na po. Bakit mo naman pinipirmahan? Sabi nga kanina ni Senator Joel, itong Yun nga po perma na ito, katunayan, katibayan to na kasali ka sa mga activities ng go-related families. Diba? Yan ang pwede mo sabihin hindi, pero ang evidence sa perma mo eh. Pakita natin yung as corporate secretary. So hindi made-deny na ikaw pumirma nitong mga corporations. Yan kagaya nito, no? Yan, Sheila Lialgo. Yan, mga perma mo yan. Ito ba yung mga pinirmahan mo? Opo. Ito ba yung mga pinirmahan mong dokumento? Hindi ko matandaan kung anong PMA ko. Pero may pinipirmahan ka? Opo. Okay. Dapat mag-ingat ka sa mga pinipirmahan mo dahil patunay ito na kasali ka doon sa mga corporations nila. Opo. 'Di ba? At kahit sabihin mo hindi mo alam at hindi 'yun ang dahilan na hindi ka masasali dito sa mga activities ng Go Family. May isa pa akong tanong, Madam Chair. Please proceed, Senator Win. Oo. Yung si Alice Go is kanina sabi mo kanina tama ba? Malapit ka sa kanya pero hindi kayo nakatira sa isang lugar. Opo. Gaano kadalas mo siyang nakikita si Alice Go? Minsan siya uwi. Minsan pupunta ako sa kanya. Okay. Pero bihira lang po. Okay. And then paano si Alice Go
ano ang papel ni Alice Go doon sa Pogo Hub sa Bamban? Ano po yun? Alam mo may Pogo, 'di ba, sa Bamban? Alam mo ba 'yon? Alam ko. Alam mo, ano ang kanyang papel doon? Anong Hindi kanyang ko role? alam. Ang alam ko lang may ano doon. Pero hindi ko alam kung Pogo ba yun o ano yun. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Pero alam mo kay Alice Go 'yun. Ay, hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Mm-mm. Sino pa sa mga kapamilya mo ang involved sa Pogo? Uulit? Sino mga sa kapamilya mo ang involved sa Pogo? Si Guo Jiangjong, your father, involved ba siya sa Pogo? Hindi po. Hindi siya involved sa Pogo? Wala naman ano siya tungkol dyan. Wala siyang alam sa Pogo. Si Alice Go, Wala din po. hindi siya involved o hindi mo alam? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung involved siya. Okay. Si Cassandra Ong, kanina narinig ko nung tinanong ni Senator Risa, kailan nakilala mo lang siya sa Malaysia? Opo. Hindi mo siya dito nakilala sa Hindi. Pilipinas? Pangalan na ang narinig ko sa Pilipinas. Okay, paano mo narinig? Anong Eh, narinig mo tungkol sa kanya? Kay Wesley po. Anong sabi ni Wesley? Mukhang girlfriend yata. Mukhang girlfriend? Mukhang girlfriend o girlfriend niya? Okay lang yun. Hindi naman illegal Siguro ang girlfriend. girlfriend. Girlfriend niya. Okay. So, inamin ni Wesley sa'yo na girlfriend niya si Kasi. Cassie. Pero hindi pa ako nakita. Okay. Anong involvement ni Wesley sa Pogo sa Porac? Hindi ko alam. Nasabi niya ba sa'yo? Hindi po. Si Wesley ba involved sa Pogo? Hindi kaming kwento kung sa trabaho, ganyan, wala. Kaya hindi ko alam. Kwento lang niya love life niya. Opo. No? 'Di ba? Kwento niya sa'yo yung ano 'di ba si Cassandra. So okay. Matagal na ba sila, alam mo ba? Hindi. Hindi ko alam. Okay. Pero meron din kaming nakita, ito provided to ng that's why sinasabi nga ni Senator Risa, importante magsabi ng totoo dahil una-una naka-oath ka. Nasabi mo kanina na si Cassandra na-meet mo lang sa Malaysia, tama? Pero meron kaming nakuhang flight details nung February 11, 2024. Sheila Guo, Alice Guo, Wesley Guo, Catherine Cassandra Lee, Ong at Warren Wu magkasama sa flight. So, hindi first time ko nagkakilala sa Sa, Malaysia. saan po? Pumunta kayo ng Taipei. Ayun po. Yun kasi, yun kita ko siya pero hindi kaming kakilala. Pero Pangalan ko lang yung alam. Yun pero lang. magkasabay kayo sa flight. Tapos girlfriend niya si Sabay kami Cassandra, pero di hindi ba? kami kasama. Paano hindi kayo magkasama? 3 days kayo sa February 11. Sila Tadi Wesley. Pero hindi first time kayo magkakilala. Kasi kanina narinig ko, sabi mo first Opo. time kayo Sorry po, nagkakilala sa, nakalimutan ko. di ba? First time kayo Kasi hindi nagkakilala kami- sa Malaysia. Opo. Tapos sabi mo, naririnig mo lang yung name niya. Pero dito, sa flight details, meron kayong physical interaction nung Oo nga po. February 11. Pumunta kayo sa Taipei. Opo. Tama? Kalimutan ko lang po siguro. Yun yung sinabi ni Alice Go sa amin, nakalimutan niya. Sorry po. Oo. Sorry po. Pareho rin linya kayo Hindi ni po, Alice. iba po kami. Oo. So, anong ginawa niyo sa Taipei? Travel. Anong travel or Travel negosyo po. or Travel po. travel? Opo. Okay. Sige. I'll go to pakita ko lang sa iyo yung meron kasi kaming mga nakuhang papeles na importante kasi Sheila yung mga sinabi ko sa iyo importante yung perma no. Nabanggit ba sa inyo ni Alice yung kanyang mga activities sa Pogo? Hindi po. Kasi madalas kayo mag-travel, nakita ko dito. Opo. Diba? Hindi madalas kayo bumiyahe. Tama? Pag may punta siya, may time na bansa na tama may oras din ako, yaya niya ako. Kasi wala akong masyado kaibigan. Tapos sabi ni daddy, pag kaya, sasamahan ko na lang siya.
So, madalas kayo ni ah, Alice Go Ilang magbubiyahe. beses lang din po. Okay. Pero bumabiyahe kayo. Opo. Oo. May nakwento ba siya sa'yo about Pogo? Kanyang Wala mga po activity eh. sa Pogo? Wala po. Okay. How about yung ibang mga family members mo, may nakwento about Pogo? Wala po. Wala sila na. Wala. Ano lang, mga design, shipment, mga Okay. trabaho. About negosyo? Nakwento niya ba about negosyo? About the embroidery business? Embroidery business na, Nakwento tsaka niya? baboy, gano'n lang po. Tsaka yung farm business niya. Okay. Opo. Ano yung mga nakwento niya tungkol sa embroidery? Wala, kung marami gawa, kung tuloy-tuloy ba yung production. Malakas ba ang negosyo ng embroidery? Tama lang po. Ha? Tama lang. Tama. Anong ibig sabihin tama lang? Kumikita ba? Oo naman po. Kumikita siya? Opo. Malaki ba ang kita? In a year, Okay anong lang. kita? On the average, in a year, anong kita? Ay, hindi ko po alam yung ang kita kasi alam ko lang yan sa production. Hawak ko lang yan sa production. Pero ikaw ang treasurer. Sa NCFO, sabi nga ni Senator Risa, Hindi ko alam eh. ikaw ang treasurer and CFO. Papakita namin mga pinirmahan mong treasurer and CFO. So pumirma ka rin as treasurer, pumirma ka rin as CFO. Paki-flash nga. So hindi ka lang nagtatrabaho sa production. You're the corporate secretary, you're the chief financial officer and treasurer. Ayan, no? Mga perma mo. Diba? So, kaya dapat mag-ingat ka sa pinapermahan mo dahil sabi nga ni Senator Joel kanina, baka kumunoy na yung Opo, sa susunod po, pinupuntahan mo. maingatan po. Hindi, pero ito nangyari na eh. No? Pero sa'yo ba itong mga signatures? Opo. Sa'yo yan lahat? So tanong ko, kumikita ba yung embroidery business or Alam ko meron, pero hindi ko alam kung ano anong kalaki o ano, hindi ko po alam. yung farm business, kumikita ba? Yun na hindi ko alam. Pero ikaw rin ang CFO eh. Ikaw rin ang CFO. Wala ko alam sa Ikaw ang baboy. Chief Financial Officer and Treasurer sa farm at ikaw ang Chief Financial Officer and Treasurer sa embroidery. Dalawang negosyo. So, ikaw pumipirma nito eh. So nakikita mo lahat ng transaction ng corporation. Di ba? Hindi po. So ano, pag binibigay sa'yo, perma ka lang ng perma? Opo. Parang nung sinabi sa'yo na aalis na tayo, palabas ng Pilipinas, sumakay ka lang ng barko? Opo. Ganun, ganun lang, wala kang opinion, Kasi siya mas maalo siya sa akin. Kaya sumusunod na ako talaga. Sanay na po ako. Oh, but yan ang ano mo, yan ang statement mo, pero sa dokumento iba. Pakilabas nga yung farm. Sa farm. This is the embroidery, tapos meron rin sa farm. Itong dalaw, kasi nung natandaan ko one of our hearings, Madam Chair, sinabi ni Go Hopping or ni Alice Go na ang pinaka-negosyo nila is farming and embroidery. No? So yun ang pinaka-negosyo nila. Pero nakita namin doon sa financial statements, hindi kumikita yung farming, hindi rin konti lang yung kinikita ng farm, hindi kumikita yung embroidery. No? Yan. So ito rin yung sa farm, pakilabas nga. Yan. Signature mo ba ito? This is ano ito, sa farm. Sa iba ito? Opo. So, okay. Kaya ko natanong yan dahil itong dalawang korporasyon, pinag-aaralan namin mabuti. At nakita namin
na kahit nalugi siya, ang laki ng perang pumapasok dito sa mga korporasyon na ito. At itong perang pumapasok na ito, ang aking hinala, ginagamit to sa Pogo, sa sa Bamban, no? So, ang ibig sabihin pumapasok yung pera dito sa mga corporation, pero lugi naman yung mga corporation. Hindi ko alam po. Papakita ko sa iyo sa embroidery. Pakita namin yung table 8. So base sa research namin na ang sales lang ng embroidery is 29 million pesos. Tapos kumita lang siya ng 1 million pesos since 2013. Pero ang pumasok na pera is 576 million pesos. Na ikaw ang treasurer at chief financial officer. Hindi ko po alam. Yun na nga, dahil ikaw yung pumirma nito, dapat alam mo yung mga pinapermahan mo. So yun ang aking nakita base sa research namin. At dito sa QJJ Farm, ang sales ng farm since 2010 is 455 million pesos. Ang kita niya is only 1.4 million pesos. Pero ang pumasok na deposits is about 4.4 billion pesos. Na ikaw rin ang pumirma bilang Chief Financial Officer. So, ang ibig sabihin nito, aking hinala ko, yung mga perang pumapasok dito, hindi dinideklara sa gobyerno, dinadala ito papuntang Bamban para ipatayo yung Pogo Hub. Hindi ko po alam. Pero ikaw yung nakaperma eh. Ikaw yung nakaperma dito. Kaya yung perma natin, kala natin inosente, pero very powerful yan. Sagrado nga, sabi ni Senator Risa. So yun yung mga nakita naming mayroon ba tayo nito? Flash natin. Sige. So yun yung mga nakita namin Sheila, dahil nga yung pangalan mo nasa maraming papeles, 10 corporations yung pangalan mo. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin na sentro ka sa mga activities ng Go Family. At nakita nga namin dahil nga matagal na namin inaalam kung paano napondohan ni Pogo Hub sa Banban. Ngayon parang klaro na, Madam Chair, na ginagamit itong mga Go-related family businesses, ipasok yung pera at dalhin sa Bamban. Dahil hindi ma-justify sa benta nila eh. No, hindi ma-justify na 455 million ang benta ng farm from 2010 pero ang pumasok 4.4 billion pesos. So how do you justify that, no? At yun na nga, hinahanap nga natin yung pondo na ginamit sa pagpapatayo sa Bamban. At kaya importante yung AMLAC. Andito ba yung AMLAC? Kaya importante yung AMLAC dahil aside from the human trafficking issue, malaking money laundering activity rin ang nangyayari sa atin ngayon. At in fact, mas malaki yun dahil hindi na-detect ng ating gobyerno. Nakita rin namin yan. Kaya gusto namin malaman ngayon sa AMLAC na saan na yung kaso dahil ilan hearing na pinapangako sa amin na magfa-file na ng money laundering case pero nasaan na yung money laundering case? Sen. Sherwin, nasa holding area lang pero papunta na yung AMLAC resource person. Thank you. So, yun na muna, Madam Chair.
Okay. Are they here? Oo. But while waiting for AMLAC, tanong ko lang kay Commissioner Tansinko. Commissioner, I was also listening earlier. Nasabi nyo kanina na nalaman nyo na ito as early as August 5th, August 15? Tama po ba? Yes, Your Honor. Oo. Tapos nalaman lang na buong Pilipinas na wala na pala si Alice Guo is August 19. No? Bakit ho nagkaroon ng 4 days na lag? Diba? With the age of internet ngayon, kaya na natin mag-Zoom. At narinig ko rin kanina, galing rin kayo sa isang conference na kasama nyo lahat ng mga immigration officers at immigration heads. I would assume na kilala nyo sila at mayroon kayong access at least. And because yung last physical presence ni Alice Go dito is May 22. So ang tagal na ho nating hinahanap siya, almost 2 months no nawala. Almost 3 months na. At nung nalaman niyo nung August 15, bakit umabot pa ng 4 na araw bago na-announce pa ni Senator Risa, hindi ho nanggaling ho sa Bureau of Immigration because na-assume ko na dapat ho manggaling ho sa inyo. Nanggaling pa ho sa ibang sources. Anong nangyari ho? Bakit, at I understand rin na based sa mga statements ho ni Secretary Remulla, hindi rin siya na-advise. Parang lahat nagulat nilang nung nagkaroon ng privilege speech si Senator Risa. So, bakit ho na-delay ng almost 5 days? We learned we received the information, Your Honor, from PNP 15, and 15 was the last day of the conference that I attended to, and I nagbiyahe po ako from Nha Trang, Vietnam to Manila on the 16th. Umalis po ako doon 3 o'clock in the morning, nakarating ako ng Pilipinas ng about 7 o'clock ng gabi. So I was in flight, 2 sakay po ng eroplano. Then 17, 18, Saturday, Sunday, nakikipag-coordinate na po yung mga intelligence agents natin, pati po ako sa lahat ng mga magko-contacts natin. We did not report immediately kasi ayaw po namin maglabas ng information na hindi po properly validated and confirmed. Tulad ng sinabi ko po kanina, may information na Batik Air na 177 na galing from Malaysia to sabi Denpasar to Malaysia, but kung i-check po natin, ang OD 177 is from Malaysia to Denpasar, baliktad po. And we were also being may mga information din po kaming na receive na nasa Sabah, may iba-ibang, may Malaysia, may Singapore. So nung Monday nga po, as I told earlier, yung Monday nga po, right after our flag ceremony, nag-meeting na po kami with the board of commissioners sa immigration together with the concerned offices, divisions. Yung next steps na gagawin. Na-discuss namin anong information na nasa atin, anong information na confirm, ano ang hindi. Hinimay-himay na po namin in order to submit a report to the Secretary and to the President through the Executive Secretary Office. Nagkataon lang po or na gumawa si Madam Chair ng manifestation sa hapon, and natapos din namin po yung report on that afternoon. So we were able to submit the report
on the 20th in the morning. We already complete with the report on the coordination that we made with the other immigration authorities, Malaysia, Singapore, and Indonesia. In hindsight, Your Honor, kung we did not immediately report, siguro may kaunting pagkukulang on our part, but naisip namin not to report on an incomplete information or information that not yet validated or confirmed. Yun lang po ang dahilan. We never had an intention to hold information, and we did not withheld information, Your Honor. Punto ko kasi, Commissioner, si Senator Risa with her own network and connection, na-validate niya on her own yung information. But ang Bureau of Immigration na mas malawak yung network took time to validate. No? And everyone was caught surprised, no, with this information. Ang punto ko lang naman, we should do things much faster and much more efficient. Kaysa nabubulaga tayo, I would assume yung statement ni Pangulo na heads will roll is also a knee-jerk reaction or a reaction to his own surprise na wala na pala, no? Kaya yung ganyan yung kanyang statement, even si Secretary Remulla, ganyan yung kanyang statement because lahat were caught off guard, no? So ang punto ko lang naman is, you know, nasa ganito tayong punto, we should do things much more efficiently, no? It should not take 4 days before information is validated and informed to the public because importante rin na malaman ng publiko ito. In fact, ang kakampi natin dito publiko eh. No, I understand that some of the tips and the pictures came from the public themselves, no? Kaya mabilis na nakapasok dito sa atin yung information. Yun naman ang aking punto na hindi na dapat umabot pa ng almost 4 days, 4-5 days bago nalaman ng buong bansa. We understand, Your Honor, and we assure the committee that we are doing our best na maging mabilis. But just a additional information, Your Honor, in fact, the good NBI director will confirm this, that we were trying to confirm the entry in Malaysia because there was information na yung present po na yung sa immigration, there was information received by NBI na medyo doubtful po yung authenticity, so we have to revalidate and reconfirm this information. Thank you. Let's leave it at that for now, Commissioner. And to AMLAC, we're getting impatient with the case kasi every hearing nilang sinasabi sa amin na magfa-file na ng case. Nasaan na tayo, Attorney Adrian, pagdating sa money laundering case because it's obvious na yung money laundering, there's money laundering involved in this Pogo Hub in Bamban. At pangalawa, if the permission of the chairperson, yung sa Porac ba na Pogo Hub, naumpisahan na ba yung investigasyon ng AMLAC? Dahil I would assume parehong-pareho yung mga makikita natin doon in relation to money laundering. Deputy Director Arpon, and to the point please kasi magse-session na po kami ng 3:00. Magandang hapon po, sir. With regard to the Zone U1 case, sir, we have already filed a petition for freeze. And at present, Your Honors, we have frozen in peso equivalent a total of 251 million plus. This includes For Zone U1. for Zone U1, sir. Oo.
There were also assets that were frozen, real properties, amounting to 464 million plus, almost 465 million. For motor vehicles, 76 million. And we have also forfeited, subject to forfeit, frozen in peso equivalent, a total of 251 million plus.